Hi guys! Welcome back to my channel. Motolite 2SM, mahigit 3 years na pong gamit ng aking sasakyan itong battery to. Pakita ko lang sa inyo guys yung kanyang manufacturing date dito sa side. So kung makikita nyo po, ito po 08-24-16. So 2016 pa po yung manufacturing date nya. Pero check natin dito kung anong year na gamit. So ito medyo malabo na, 3-20 something. So yung year niya guys, tingnan natin dito. Ayan, 21. So 2021 pa. So halos mahigit 3 years na po ngayon yung ating battery, pero working pa. Pero paminsan-minsan pumapalya na po yan. So i-check natin yung kanyang capacity. Maganda po meron kayo nitong tester para malaman nyo kung ano pa yung capacity ng inyong battery. I-test po natin yung actual capacity pa niya na natitira. Yung tester po na to bibili ko lang. Sa tingin ko po malaking tulong po to sa mga may sasakyan. So ito po, i-test po natin yung kanyang CCA. So ito guys, testing na po tayo. Ito po yung kanyang model 65D26. Hintayin natin guys. So ito guys, nasa 385 CCA pa. Medyo mababa na siya pero okay pa to, napapa-under pa yung ating sasakyan. Meron na akong nabiling bagong battery, i-check natin ito. Ito po yung nabili kong battery 1 month ago na. Check natin yung kanyang actual CCA para makumpara po natin dun sa luma. Kung ilang CCA na po yung binaba ng ating luma. So ulitin lang po natin yung pag-test. Punta po tayo dito sa battery test. Then, punta tayo dun sa number 5, EFB. So, ayan guys, EFB. Dito tayo sa JIS. Ito yung model niya guys, nandito pa. So, ito po, testing na po tayo. Bagong-bagong order po yung battery na to. So, ito po, nasa 685 CCA pa. So, kung ikukumpara po natin dun sa luma, nasa 300 CCA na po yung binaba ng luma. So, nasa 56% pa po yung lifespan ng ating luma. Ngayon guys, ito po yung routine ko sa battery ko. Kung bakit ko napahaba yung lifespan ng aking battery. So, lately po, dahil nga luma na po yung ating battery, ito po yung ginagawa ko once a week. Kapag po day off ko, yan po, charge po natin. Ganito po yung pag-charge ko. Tinanggal ko po yung negative terminal sa battery. At ngayon, ibabalot natin yung negative terminal ng battery para hindi nakatigit sa battery. So, ito guys. Ayan guys, binalot ko ng plastic para hindi na nakadikit yung terminal dun sa battery. So, wala na pong power yung ating sasakyan yan para sa safety habang charge natin itong battery. At ngayon, kunin natin yung battery charger. So, ito guys yung aking battery charger. Nakasaksak na po yung negative dun sa negative ng battery and then yung positive ng charger dun sa positive ng battery. Gumamit din po tayo ng extension dito. So ito po guys, pag on po natin, nagcha-charge na po yung ating battery. So ganito lang guys, so nasa 4 amps siya. Ayan. Unti-unting bababa yung amps niyan. Dahil automatic po yung ating battery charger. Ayan guys, nasa 3 amps. Pababa na po yung kanyang charging. So, hindi po ma-overcharge yung ating battery. Napaka-useful po ng ganitong battery charger sa mga may sasakyan. Kapag low bat na low bat po, nasa aabot po yan ng mataas na amps. So, ito guys, so yung ating extension. Take note lang guys, huwag nyong paandarin ng nakasaksak ito. Dahil baka tumama yung extension dun sa kanyang fan. So make sure lang na wala na yung extension at yung battery charger bago nyo paandarin yung sasakyan. At yan guys, iwan lang natin siya ng 30 minutes or 1 hour. Balikan natin mamaya. At eto na po tayo, after 30 minutes lang, full charge na yung ating battery. Dahil hindi po masyadong discharge yung ating battery kaya na full charge ka agad. Kung mapapansin nyo po yung kanyang amps nasa 0-0 na po, tumigil na po siya sa pag-charge. Kaya po safe na safe po yung pag-charge natin dito sa battery charger dahil automatic po yung kanyang paghinto.
Kahit po bago yung battery natin, maganda po na once in a while, charge natin yung ating battery. At eto na guys, nilagay ko na yung battery natin. Tinanggal ko na rin yung battery charger. So, igpitan lang natin ng maayos to. Check natin kung aandar. Ayusin lang natin yung pagkakalagay. Check lahat ng connection. So, ayan. Check natin guys at pahanda rin. So, ito pa yung isang tip ko guys. Pagkaandar ng sasakyan nyo. So, ito papaandarin ko. Check natin kung aandar. So, ayan guys. Start ko na. Pag on ko, nasa 12.5 volts. Start ko guys. So, ayan guys. Pagka-start po ng ating sasakyan, check nyo po yung voltmeter. Kung meron po kayo nito. Tignan nyo po yung voltmeter kagaya nito guys. Oh. Kung mapapansin nyo dito sa voltmeter ko, nasa 12.4, 12.5 lang yung kanyang voltage. So, ibig pong sabihin niyan, hindi pa nagcha-charge yung ating battery. At wala rin nakasinding aircon o ilaw dito sa ating sasakyan. So, ayan guys. So, wala pang nakasindi niyan. So, yung kanyang charging, ayan, unti-unti pa lang. So, nag-stabilize pa lang yung kanyang charging. Nasa 12.8 pa lang yung kanyang voltage. Ayun, 12.9. So, pag sindi po, wag muna kayong magsindi ng ilaw, ng aircon. Hintayin nyo muna mag-stabilize yung voltage para hindi masyadong ma-drain yung battery ng inyong sasakyan at magtagal po. So, yun po yung ginagawa ko para humaba yung lifespan ng aking battery. Hintayin muna natin mag-stabilize yung kanyang voltage. So, kung makikita nyo guys, check natin, sindihan natin yung aircon. So, pag sindito ko ng aircon, bumaba yung kanyang voltage. So, yan. Nasa 12.4 na lang. So, mga ilang minutes siguro to guys, bago siya mag-stabilize. Hindi ko alam kung ganito lahat yung mga sasakyan, pero yung sasakyan ko ganito. Kaya ginagawa ko po, inihintay ko munang mag-stabilize yung voltage bago ako magsindi ng ilaw at mga aircon. Hindi pa po nakasindi yung ilaw niyan, pero pag sinindi ko pa yung ilaw, lalong bababa yung voltage natin. So, lalong madidrain yung battery. So, hintayin lang natin guys mag-stabilize bago tayo magsindi ng ilaw. So, ito guys. Ayan. Okay na. Nag 13.5 volts na siya. So, nakasindi na po niyan yung ating aircon. So, more than 1 minute yata bago siya nag-stabilize. So, yan po. Pwede na po tayo magsindi ng ilaw. Ayan. So, bumaba siya ng 0.3 o 13.1, 13.2. So, goods pa naman yung ating battery voltage. Kahit nakasindi na po yung headlight natin at yung aircon, so goods pa yung ating battery voltage. So, ito guys yung mga simple na pamamaraan ko para mapahaba yung lifespan ng aking battery.